Hello, hello, Pisces Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for March 1 hanggang 8. So mga Pisces, happy birthday muna sa mga nag-celebrate po ng birthday today and this coming whole week. Sana po yung magkaroon kayo ng lovely and successful celebration with your loved ones this time. Kung ano yung wish mo sa birthday mo, i-wish mo na ngayon. Okay? Happy birthday po. So alamin natin kung ano pa naghihintay sa inyo sa unang linggo ng Marso. Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Pisces ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the Six of Pentacles. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Page of Swords. In the area of what you need, meron po kayong the Ace of Cups. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Knight of Cups. Napakaganda nito. In your near future, meron po kayong the Four of Cups. In your challenge, meron po kayong the Justice card. Sa inyo naman pong fortune, meron kang the Three of Wands. Beautiful. In your divine messages, meron po kayong the Two of Wands. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan sa dulo po ng ating reading. But first, mga mahal kong Pisces, thank you po muna sa lahat po ng mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po. Yan lang po yung tanging paraan to support me every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po sa bawat like and comment in every upload natin for you. Kaya keep on liking, keep on commenting. Malaking tulong din po yan. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the King of Cups. Okay, Pisces, sabi dito, ngayong linggo, keep your cool. Okay? Kailangan dito, huwag kang papaapekto sa outside noise. Kahit gaano kagulo or ka-triggering yung mga tao sa paligid mo o yung mga nangyayari sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, sa iyong buhay in general, relax ka lang. Because everything is fine. Everything is okay. Panatilihin mo daw balanse ang life. Ibig sabihin, kung ikaw ay magkatrabaho sa araw, bigyan mo na maraming time din ang pahinga o kaya time for yourself. Balanse lang so that everything is flowing freely para sa'yo at talaga namang hindi ka maapektuhan sa gulo ng paligid mo. Ganon din pagdating sa iyong emosyon, Pisces, okay? Make sure na ikaw ay mas ginagamit mo this time ang utak kaysa puso. Ginagamit mo yung iyong pag-iisip kaysa yung mga damdamin, no? Kumbaga ngayong linggong ito, trabaho lang, walang personalan, walang kasamang damdamin dito. It's all about you getting professional, doing the right thing, being cerebral, ika nga. Para yung mga bagay ay manatiling balanse at panatag. Okay? Good for you. Partneran natin to ng card of the week. Meron kang bravery. Face the unknown with bravery, trust your steps. Sabi dito, maging matapang ka, maging palaban ka. Isuong mo yung bagay na yan na may kapanatagan sa puso. Huwag kang papadala sa takot, huwag kang papadala sa taranta, sa aligaga, sa agam-agam. Tapangan ng sarili, itulay ko ano man yan. Because nakita ko talaga, this is the right time. Ag-a-arrive na yung hinihintay mo. Kaya kailangan ready ka. Okay? Good for you and congrats po. So, in your core energy, meron kang the Six of Pentacles. This week, Pisces, panahon na para tanggapin mo yung isang bagay, baka regalo to or pagkakataon or blessing na binibigay sa'yo na isang taong mabait o isang taong talaga namang may tiwala sa'yo at gamitin mo itong chance para talagang maging balanse ang life mo. Kumbaga, do not take this beautiful gift for granted. Okay? Gamitin mo siyang kapaki-pakinabang, doblehin mo yung swerteng ipinagkaloob sa'yo para tumagal ito at magkaroon ng positive effect sa buhay mo. Example, binigyan ka ng chance na makapag-apply sa gantong trabaho. Niyaya ka halimbawa ng tita mo o ng tito mo. Sabi niya, "Hoy, anak, Pisces, tara doon. Apply ka, backer mo ko. Tulungan kita doon." Ikaw naman, binibigyan ka na ng chance, di ba? So, do your best. Do your best, tapangan ng sarili. Be brave and just go for it. Nakita mo na maaring yan pala yung para sa'yo. O halimbawa, meron ding isang chance, no?
na pagkakataon para makabawi ka sa isang bagay, give the effort that is needed para mag-reciprocate pabalik yung magandang bunga. Okay? Good for you. Clarify natin to. The Six of Pentacles being clarified by you have the Page of Cups. Yes, ilaan mo dito yung buong creative mind mo, imagination mo, yung diskarte mo na talagang taglay mo sa loob-loob mo. Ito yung panahon talaga na magagamit mo yan. Sabi rin dito, you must believe. You must believe na kung ano man tong ninanais mo, darating sa kamay ko, mag-a-appear sa buhay ko, at aalagaan ko ito. Panahon talaga to para ilabas mo yung buong puso mo dyan na, sige po, tatanggapin ko yan, aakuin ko po yan, mamahalin ko po yan, hindi ko sasayangin yung pagkakataon, I will give my all. Parang ganon, okay? Talagang tinatawag ka dito ng yung spirit guide Pisces na kapag dumating, grab it agad-agad and give your best effort. Kasi hindi naman daw lahat nabibigyan ng gantong chance, di ba? So, now is the right time for you to show off. Ipakita mo kay universe na kung ano man yung ibibigay niya, kaya mong doblehin yung effort, makip lang yon. Okay? Congrats po. So, talungin kita ngayon, Pisces, ano ba tong hinihintay mo na mag-arrive sa buhay mo? Ano ba tong mga gusto mo nang makuha, gusto na makamit, and then sasabihin mo na, sige po, pag nakuha ko yan, papanindigan ko, gagalingan ko. Comment down below, it will be yours. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Page of Swords. Sabi dito, kapag medyo taranta ka, takot ka, or parang feeling mo, kaya ko ba yung laban na to? Tingnan mo siya. Para siyang bata, tapos ngayon lang siya nakahawak ng espada, di ba? Kaya tingnan mo yung pagkakahawak niya, parang mabigat, hindi niya alam kung paano isi-swing, hindi niya alam kung paano gamitin, pero ready siya na sumuong dun sa giyera. Ready siyang lumaban dahil alam niya yun ang tamang gawin. At yun yung tawag ang damdamin niya. So parang ganon din yung buhay mo ngayon. Pag alam mong kailangan ko na itong simulan, kailangan ko na itong ipanalo, kailangan ko na itong gawin, do it. Kasi nakita ko dito, you can learn as you go naman eh. Kayang-kaya mong matutunan yung bagay na yan. Sabi nga nila, experience is the best teacher, di ba? So kapag hindi ka gumagalaw dyan, lalo kang hindi matututo. Lalo kang hindi mape-prepare dahil nasa isip lang lagi. Pero kapag umaksyon ka na with caution, no, syempre dapat maingat pa din, dahan-dahan lang. Doon mo to talaga marirealize na, ay, kaya ko pala to, pero marami pa akong dapat matutunan. Okay? It's all about you gathering more information that you need. Kung kailangan pag-aralan to, kung kailangan manood ka ng YouTube tutorial, kung kailangan mag-aral ka ulit, halimbawa seminar, workshop, o kaya training, ganyan, do it para bumuti ang antas mo at maging expert ka sa gagawin mo na yan. Okay? Good luck po and congrats. Kayang-kaya mo yan. No? Kailangan lang talaga natin mag-self-improve at mag-upgrade and you're there. Okay? So Pisces, ano pong birthday ninyo? Comment down below. Ikaw ba yung February Pisces or March Pisces? And happy birthday po sa mga nag-celebrate talaga. What is your birthday wish? Comment down below. Page of Swords. You have the Knight of Wands. Yes, panahon daw talaga to para sumugod, lumaban, magkaroon ng passion. Talaga yung damdamin mo na mahal ko to, iingatan ko to, ipaglalaban ko to, gusto ko to. This will make me happy. This will make me fulfilled. This will make me as a whole. Kaya ready kang lumaban. Yun ang kailangan mo ngayon eh. Motivasyon, dedikasyon, at talagang driving force, fighting spirit na kahit hindi ako ganun ka-expert, kahit hindi ako ganun kagaling, or marami pa akong dapat matutunan, hindi mababawasan yung drive o yung uhaw na makuha ito. Okay? Yun ang kailangan mo daw pag-focusan this time, Pisces. Okay? So, in the area of what you need, meron kang the Ace of Cups. Sabi dito, ang kailangan mo this time, yakapin ng buong puso yung darating. May darating na bago eh. Yun yung simbolo ng ibon na ito. Nagpapasok ng Austria doon sa chalice. No? Sinasabi niya na there's something new, beautiful thing entering your life. At walang pagsidlan ng happiness yung puso mo. Kasi hindi mo akalain na ganito pala siya kaganda. Ganito pala siya ka-valuable
na magdudulot ng magandang saysay sa buhay ko. Siyempre dito maaaring halo-halo emosyon mo na parang, hala bago to, hala paano na ako, kaya ko ba? Mga pangalagaan ko ba to? May imposter syndrome ka pa na parang feeling mo you are less of a person, kaya parang feeling mo hindi ka deserve nito, na parang ang dami mo pang kailangang kaining bigas para lang mapatunayan na deserve ako ng blessing na ito. Pero sabi dito, huwag ka muna mag-isip ng mga ganon. Keep your cool, keep relaxed, para pag pumasok to, ma-enjoy mo siya at talagang manamnam mo yung pagdating ng magandang regalong ito. Sabi ko nga sa inyo, it will make you happy. So choose to be happy. Huwag mo nang isipin pa yung kanigahan or mga pressure sa paligid. Dapat mong unahing isipin na maganda to, akin to, hindi ko to sasayangin, kaloob sa akin to ni God. Parang ganyan. Okay? Ace of Cups being clarified by the Ace of Swords. 1-1 is here. Talaga namang you're on the right path. You're on the right direction. Everything now is being streamlined para sa'yo. Kumbaga, lumilinaw na yung purpose mo. Lumilinaw na yung direction mo. At wala nang kaba, wala nang duda. Malinaw na sa isip mo kung para saan to at kung ano yung intention nito sa buhay mo. Kung ito man ay bagong tao, baka bagong friend, or new job, new sideline, talagang lilinaw sa iyo na parang, okay, ito pala yung para sa akin talaga. Ilalaban ko to, ipapanalo ko to hanggang dulo para magkaroon siya ng magandang at worthwhile na saysay sa buhay ko. Okay? Hindi yung parang dumaan lang yung biyaya, pinabayaan, ayun, sayang, napunta na sa iba. Ikaw, ngayon, kailangan daw clear sa mind mo na kung ano man tong mga biyayang darating, dapat ko tong pakinabangan, alagaan, at saka ituring na super precious from God. Okay? Good for you. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Knight of Cups. Yes, offer is coming. Whether offer of love, offer of a new beginning, offer of money, or bagong pagkakataon, ito na yung chance mo na i-grab ito at ito'y bunga ng iyong mga pagkatyaga at saka pag-manifest tungkol sa gusto mong mangyari sa life. No? Sabi dito, this offer is so tempting na talaga namang kailangan mong balansehin. No? Kailangan mong tignan kung ano yung required sa'yo na pwede mong ibigay. Example, itong offer na to ay nag-require sa'yo na gumising ng 2 a.m. para gawin siya kasi malayo yung biyahe. Halimbawa, malayo pa yung panganggalingan mo. So, kailangan talaga natin dito mag-e-effort tayo palabas para itong in-offer sa atin pabalik ay magkaroon ng magandang reward. So, parang sinasabihan ka dito, binigyan kita anak ng offer, ano naman yung kaya mong gawin pabalik para deserving ka naman ng offer na to. Kailangan ipakita mo kay universe that you are aligned sa ating mga blessing. Ipakita mo na hindi mo to sinasayang at gagawin mo yung mga kaya mo to keep it at magkaroon ng magandang bunga the way you wanted it to be. Tingnan mo siya. Yung pusa, nakatingin siya sa bowl, iniisip niya kung sana magkaroon ng isda, sana makuha ko to, sana akin to. Biglang boom, lumabas yung isda sa loob ng bowl. No? So ibig sabihin, kapag nasa isip mo, kapag na-imagine mo, kapag talagang nilaan mo yung buong isip at puso mo na ito yung outcome ko sa pinaghihirapan ko, it will arrive for you. Kaya kapag dumating yung pagkakataon na offer or chance para sa'yo, gawin mo makakaya mo because papabor sa'yo ang outcome. Okay? The Knight of Cups being clarified by you have the Six of Pentacles. Yes, all about you equal give and take. Kailangan patas ito. Kung nagbigay sila, kailangan ikaw din ipakita mo na hindi naman mauuwi sa wala yung pagkakataon sa'yo, no? Kailangan mo rin i-prove ang sarili mo na ito na yung time ko, kukunin ko na to, alam ko na kaloob to ni God, kaya panahon na para kumilos, panahon na para maging mas seryoso, paabante. Okay? Congrats, congrats, congrats. You are now receiving a good offer and in return, kailangan to ng masipag na tiyaga at saka dedikasyon mula sa'yo. Okay? Congrats, congrats. Dediretso ka na, nakita ko dito in the coming weeks, in the coming months, ramdam ko yung pagka-busy mo sa pagiging committed sa mga pagkakataon na ito. Wag mong katakutan yung pagka-busy na yan. Yan ay daan para maging mas stable at payapa ang buhay mo. Okay? In the area of your near future, meron kang the Four of Cups. Sabi dito, in the near future, you will realize kung ano yung mga bagay na dapat pala noon ko pa binitawan
para na-appreciate ko yung binibigay sa akin ni God. Ngayon, mas lumilinis na ang buhay mo, lumilinaw na, alam mo na kung ano yung mga dapat alagaan, mga dapat pahalagahan, na mga blessing. And then you are now able to forget or let go yung mga bagay na alam mong, teka, nilamon nito yung oras ko pero mali pala na tumutok ako doon kasi hindi pala yun para sa akin. Kumbaga, you are now really appreciating what is definitely yours. At ngayon, kung ano man itong ino-offer sa'yo ni God na bagong trabaho, sideline, opportunity, kaperahan, or project, sabi dito, kapag niyakap mo to, mararamdaman mo kung para saan ka talaga. Mararamdaman mo na, God, thank you po. Dito mo pala talaga ako balak dalhin. And from now on, hindi mo na babalik-balikan pa yung nangyari before. Hindi mo na dadamdamin kung bakit nasayang yun, ba't nawala, ba't napurnada, kasi hindi pala yun para sa'yo. Ito mga to. Ito mga iniiyakan mo, hindi pala yan para sa'yo. Ito pala talaga ang kaloob ni God na dapat mong yakapin ng buong buo. Kasi yan talaga yung kaloob niya sa'yo. Okay? Good for you. Clarify natin yan. Four of Cups being clarified by, oops. You have the Emperor card. Yes, panahon to para maging wais, maging palaban, piliin ang dapat gawin, maging strong enough para kayanin yung mga transition, maging strong enough ka to embrace something new, at pilitin mo ang sarili mo na yumakap ng mga pagbabago, sumubok ng mga bagong bagay na hindi mo pa nagagawa before, because ramdam ko dito nakakayanin mo naman eh. Kaya nga binigay sa iyo yan ni God kasi alam niya, Emperor ka. Alam niya na kaya mong panghawakan yan. So, do not doubt yourself sa tuwing may merong papasok na oportunidad. Tapos talagang alam mong kailangan mong patusin, kailangan mong kunin, no? You are the emperor of your life. So, show it. Ipakita mo na talagang ikaw yung emperor. Kayang-kaya kong hawakan lahat ng bagay. Kayang-kaya kong panindigan ito mga bagong blessing. At matalino ako, wais ako, at disiplinado ako para makip ko siya sa life ko. Okay? Good for you. In your challenge, meron kang avoidance and have courage. Sabi dito, uy, wag nang umiwas-iwas pa sa mga bagay na kailangang harapin. Maging matapang, have courage, be brave. 3 beses ka nang sinabihan, 4 pala, na maging matapang, palaban, at talagang kunin yung talagang para sa'yo. Hanggat umiiwas ka ng umiiwas at naduduwag ka na harapin talaga yung dapat harapin, lalong tatagal sa buhay mo yung dilema na yan. Magi-stretch siya na parang goma, at pag bumitaw yan, masakit, di ba? So, kailangan talaga dito harapin na. Huwag nang pahabain so that you will know yung growth na para sa'yo. Okay? In your challenge, meron kang justice card. Sabi dito, para matapos na yung mga takot mo o yung mga alalahanin mo tungkol sa isang bagay, especially meron kang yayakapin na bago, meron kang matatanggap o marireceive na very valuable gift or offer, no? Kailangan daw ikaw ay nagpa-practice na, no? Every step inaalam mo, every step ay binubusisi mo para tama. Kung ito man ay legal documents, kung ito man ay preparasyon, training, or commitment na kinakailangan from you, ibigay mo. Para pag nandun ka na, sinimulan mo na, kada hakbang mo, walang problema, walang aberya, walang kaguluhan. Example, mag-a-apply ka halimbawa sa New Zealand. Nabigyan ka ng offer. Uy, parang, friend, Pisces talaga, tara doon sa agency. Bukas for New Zealand. Ikaw naman, nagpunta ka kaagad without proper documents, without this money para mag-apply. Ayun, ang nangyari, bumalik ka pa ulit. Nagsayang ka pa ng maraming araw para lang kunin yung dapat noon na paghandaan na. Kaya importante, anong lesson dito? Mag-research. Huwag ka basta-basta kikilos na hindi mo pinag-isipan o hindi pinaghandaan. Kailangan clear muna sa'yo kung ano itong pinapapasok mo sa buhay mo para walang aberya. Okay? Ganon din halimbawa, balak mo nang gamitin yung kotse mo na nakatenga lang sa garahe mo as grab car. Halimbawa lang. So, dahil hindi ka nagkalkal ng mga impormasyon, na-realize mo, ay, pinabago ko na yung pintura ng kotse ko. Akala ko go na siya for grab, pero marami pa palang kailangang asikasuhing papeles. Naku, tatagal pa, pipila pa pala ako. So, nag-arise bigla yung mga problema na in the first place, dapat na plancha mo na noon. 'Di ba? So, ganun gawin mo ngayon. Kailangan buhisiin mo lahat ng detalye, lahat ng kailangang paghandaan, para pag kumilos ka na, wala ng problema. Okay? Importante yan.
Narinig ko rin dito, huwag kang kikilos na wala kang pinanghahawakan na bagay. Kumbaga, do not step forward or do not put yourself sa isang sitwasyon na hindi ka naman ganun kasigurado. Kailangan na pagnilay-nilayan, kailangan na paghandaan. Okay? Sabi ko nga dito sa iyo, armas mo ang iyong impormasyon, armas mo ang iyong knowledge. Kaya mo naman matuto as you go along eh. Pero dapat kada step pinag-aaralan pa rin siya. Dapat bukas ang isip mo matuto, bukas ang isip mo mag-training, mag-workshop, o kaya magkaroon ng talagang guidance from other people para yung paglaban mo may saysay naman. So armasan ng sarili, hindi lang ng tapang kundi ng talino. Okay? Justice card. The Wheel of Fortune. Yes. Sabi dito, pag talagang tama ang plano, tama ang hakbang, dire-diretso ang swerte. Walang delay, walang aberya, magaan, bibilis. Okay? So sabi dito, kung talagang gusto mong umikot ang kapalaran in your favor, you really need in your life, Pisces, to know everything that you need para ito'y magkaroon ng magandang takbo sa buhay mo. Sabi dito, kung lahi kang takot, kung wala kang ganang mag-effort, ay huwag kang aasa na iikot sa iyo ang kapalaran ng maganda. Kaya ngayon, tinatawag ka talaga to be brave, to be relaxed, para lahat ng dapat asikasuhin, magawa mo siya nang hindi ka sumasabog o nang hindi ka naiirita. Kayang-kaya mo yan. The wheel is turning in your favor kapag talaga namang inalam mo yung truth at bawat step ay pinag-iisipan mo. Okay? Good for you. In your fortune, meron kang Mystic Healer, healing energy flows through you. Sabi dito, kayang-kaya mong paghilumin ang sarili mo sa mga nangyari in the past o sa mga kabiguan mo. No? Kailangan daw dito ikaw yung uri ng tao na aware ka sa mga pagkakamali, aware ka sa mga kabulukan mo, aware ka sa mga dapat i-improve, mga dapat paghilumin para moving forward okay ka. Okay? Another message, solitude in silence, peace prevail. Sabi dito, kunin mo daw yung mga pagkakataon na mag-isa ka lang sa kwarto, sa banyo, sa garden, o kaya palakad-lakad ka sa park. Those alone moments will help you para maisip mo yung mga dapat mong gawin, matimbang mo kung ano ba yung para sa'yo, at talagang maihanda mo yung katapangan para suungin yung mga blessing na ipagkakaloob sa'yo. Okay? You also have the 3 of Wands in your fortune. Talaga namang paparating na this week yung hinihintay mo. Paabante ka na. Alam ko na kapag dumating na tong bagay na ito, lalarga ka na eh. Talagang meron ng paggalaw, may expansion, may growth. Some of you are really traveling to a different country, to a different place. May transition ako nakita from one place to the other. At talagang yung mata mo paabante na. Wala lang urungan to, ika nga. Kaya sabi dito, magalak ka dahil pagdating nung hinihintay mo, dire-diretso ka na sa gagawin mo na yan. Congrats po. You are now set off to a brand new world, brand new beginning, brand new life. Kaya kalmahan mo lang. Huwag kang mataranta. Huwag kang mainip, huwag kang ma-frustrate because everything will work out in your favor. Kaya panatilihing magdasal, panatilihing aware ka sa paligid para magawa mo lagi yung tamang hakbang. Okay? 3 of Wands, you have nakabaliktad na 10 of Cups. Sabi dito, huwag mong problemahin agad-agad yung mga paparating na yan. Some of you kasi, parang ganito eh. Gusto ko yun, akin yun, hinihintay ko na siya, akin na yan. Pag dumating to, alam ko, gagrab ko to. Pero nung biglang dumating, puro ka, ay, naku, parang hirap-hirap pala. Ay, ang daming kailangang asikasuhin. Ay, ang layo. Ay, naku, ganito, ganyan. Puro ka reklamo. Eh, ang tagal mong hinintay yan, di ba? So, sabi dito, kalmahan lang. Be happy, rejoice, and accept it with open arms, with such excitement at galak sa buhay. Hinintay mo, dinasal mo, dumating, huwag katakutan. Ilaban, okay? And embrace it. Take that opportunity para baguhin ang buhay mo. Huwag mataranta, huwag matakot, para sa'yo talaga yan. So, enjoy it while it's there, okay? So, wag itapon mo na sa bintana mo yung kalungkutan mo at mga reklamo mo, okay? Panahon to para wag isipin or wag indahin yung mga maling pananaw. Mas mag-focus ka sa saya, sa kasaganda ng gagawin mo. Okay? In your divine messages, meron kang the energy is gaining momentum. Yes, bumibilis na, gumaganda na. Binibigay na sa'yo yung para sa'yo, tapos nag-e-effort ka din. Now, gears are turning. Yung gears ay umiikot in your favor at bumibilis na ito para sa'yo. So, congrats, congrats, congrats.
You also have take time to breathe out. Yes, sabi ko nga sa inyo, kung kailangan mo muna mag-solo with solitude, magpahinga, or magmuni-muni somewhere else para maihanda ang sarili o nilay-nilayan yung mga dapat mong gawin, go push. Makatulong yan sa'yo para luminis ang isip, luminis ang damdamin, makalma ka, no? Para pagbalik mo, susubok ka na at okay na ang lahat. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Two of Wands. Sabi dito, like I've said kanina, huwag kang padalos-dalos. Relax lang, maupo muna. Kailangan klaro muna sa isip mo, klaro muna sa iyo lahat ng gagawin mo bago tayo humakbang. Ang maganda dito, ready ka nang sumabak. Ready ka na mag-try ng mga bagay na unfamiliar, hindi mo pa na-experience before, pero alam mo na ito lang yung only way for you to grow or for you to reach new heights. Kaya kitang-kita ko dito yung pagnanais mo at gigil mo na magsimula na sa isang bagong bagay. Pero sabi dito, kailangan clear mind. Para every step, walang aberya, walang gulo, walang komplikasyon. Okay? Para kung meron mang problema, may pantapal ka kaagad. Okay? Two of Wands, the King of Swords. Yes, time na for you to be smart. Smart, strategic, may taktika, may diskarte, at malinaw sa isip mo yung direksyon na gagawin mo na ito. Sabi rin, kailangan panindigan. Hindi porkat ngayon mo lang gustong gawin, bukas bibitawan mo na. Sayang yung effort, sayang yung pera, sayang yung panahon. Kaya kapag simulan mo na to, panindigan at itulay hanggang sa maipanalo. Okay? Good for you and congrats po. Outcome mo ito, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. Meron kang candle, you will be shown the way. Yes, marami kang takot sa journey mo, pero huwag ka mag-alala. The journey ay talagang liliwanag. Lilinaw sa'yo yung dapat mong tahakin na landas. You also have dog far away, a distant friend is thinking of you. Meron daw po kayong kaibigan na matagal mo nang hindi nakikita, ay talaga namang iniisip ka ngayon. So, kung sino man yang biglang pumasok sa isip mo, siya yun. Okay? So, tawagan mo na, kamustahin mo siya. You have Turkey, someone is behaving stupidly. Nako, meron daw pong tao sa buhay mo na engot-engot. Either kotongan mo yan or pabayaan mo, hayaan mo siyang matuto sa kanyang sariling pagkakamali. Ang mahalaga, nakatutok ka at nakaagapay ka kung ano man ang kanyang gawin. Okay? You also have grasshopper, situations in the balance that require careful handling. Sabi ko nga, dahan-dahan lang. Dapat every step pinag-iisipan para tama ang andar. Okay? Ang outcome ni Pisces for March 1 to 8, the Seven of Wands. Yes. Panahon talaga to para patunayan mo sa lahat na kayang-kaya mo itong ipanalo. Kung naman tong desisyon mo, kung naman tong yayakapin mong landas or desisyon sa buhay na pag natanggap mo, you will give your full effort. Talaga namang you will stand up every single day para ito ay panindigan, para ito ipaglaban. Alam ko maaring intimidated ka sa ibang tao, sa paligid, sa mga intimidating people na maaaring question sa ginagawa mo, pero kailangan relax ka lang. Relax ka lang kasi kayang-kaya mo yung ipanalo. Mas mataas ka sa kanila, ibig sabihin, nandun ka na eh. Ang kailangan mo lang, do your best. Ipakita mo yung performance mo para sila nga. Dahil nakita nila na parang, ay, oo nga no, ang galing nga ni Pisces, kaya nga niya ito. So, now is the right time for you to act with conviction, paninindigan, at talagang ilaban mo to hanggang sa maipanalo mo yung journey na yan. Kumbaga ngayon, tinetest ka lang eh. Hanggang saan ang kayang gawin ni Pisces para ipanalo niya yung gusto niya. At ngayon na uma-action ka na para mapatunayan yon, keep it going hanggang sa talagang meron ka ng pruweba sa kanila na, oh, sabi ko sa inyo, kaya ko eh. Sabi ko sa inyo, magaling ako eh. Doon talaga, kailangan kalmado ka. Para hindi ka malingat, hindi ka mataranta, hindi ka ma-distract. Okay? The Seven of Wands, the Queen of Wands. Yes, taas noo ka lang. Keber ka sa kanila, no? Huwag mo isipin yung judgment ng ibang tao. Huwag mo isipin yung sasabihin nila. Gawin mo lang yung gusto mong gawin ng may galak, na may saya, may confidence, believe in yourself, think positive, kayang-kaya mo yan. You will fly high and you will prove to them na kaya ko, magaling ako, mahusay ako, panalo ako dito. Okay? Good luck po and congrats, kayang-kaya mo yan. So Pisces, ito po ang inyong March 1 to 8. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages dapat malaman ng mga Pisces today. Happy birthday hug, congrats po and have fun. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.